Lahat ng mga OFW kasambahay, makinig ka. Bawal na bawal na bawal kang mabuntis dito. O ngayon, may magsasabi na naman, anong pakialam mo naman sa buhay nila? Hayaan mo silang mabuntis, hindi mo naman buhay yan. Ikita mo, yun yung mga ganong mindset ng mga kapwa, lalo na mga babae pa naman yung nagsasabi. Bawal po yan dito sa bansang Middle East, lalo na dito sa Saudi. Bawal po kayo mabuntis, lalo na sa mga kasambahay, di ba? Maliban lang kung talagang mag-asawa kayo, mag-partner kayo mismo sa bahay na yung nagtatrabaho, katulad ko as a family driver, tapos yung partner mo as kasambahay. Kung okay lang sa amo mo na kayo may mabuntis, mag-asawa kayo, nung kinuha kayo, may ganun may couple Pero nung dumating ka sa kanila, nag-iisa ka, ang partner mo na sa Pilipinas, asawa mo na sa Pilipinas, okay? Kinuha ka nila as in malinis, tapos ilang taon nabuntis ka. Bawal po yan, makukulong ka. Bawal po dito yan sa Saudi. Bawal mabuntis ang isang OFW kasambahay. Tandaan niyo yan kasi makukulong po kayo. Yan po yung advice ko sa inyo. 'Di ba? Maraming mga tao, mga basher dito ngayon, wala daw tayong pakialam. Imagine mo yung mga ganong mindset ng mga kapwa nating OFW, lalo ka na yung mga babae. Dapat kayo at tayo magtutulungan sa mga ganon, mga naligaw na landas, lalo na sa mga baguhan. Iwasan nyo po yun magkaroon ng relasyon, tapos mabubuntis lang kayo. Yung nakarang video ko, hindi nila naintindihan yung ibig sabihin ng video na yon. Okay? Wala akong pakialam kung anong lahi yan. Bantres man yan, white leghorn man yan yung lahi. As long pag nabuntis ka na hindi mo asawa, nakiapid ka sa iba, makukulong ka. Simple. Sana maintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Bawal yan. Wala po tayo sa Pilipinas. Kahit ilang buntis ka doon sa Pilipinas, kahit sinong ama, walang pakialam ang batas. Pero dito sa Saudi, haram po yan. Bawal na bawal. Alam nyo bakit ko ginagawa ng content? Wala ako sa pakialam Di ba? Concern lang po ako. Alam nyo bakit? Bakit ko sinasabi? Dapat gumagawa tayong mga content na para yung mga naligaw na landas, maiwasan yung mga ganito na isang babae, kasambahay na buntis, kung sino-sino man, may mga amo, yung anak, o ibang lahi, Pilipino man yan, hindi yun ang point ko dun Bawal yun Ganito, kung ang Pinay, okay, marami na nangyayari dito sa Saudi, nabuntis nang hindi nila asawa, okay, anong isasabihin ng lokal, yung mga taga-Saudi? Ano ba naman yan, mga Pilipinay na yan, nagpapabuntis lang dito. Alam nyo ba ang mangyayari? Imbis na dumadami ang mga OFW dito, nakukunin, hindi na. Kasi ako, isa akong Arabo, okay? Tapos may asawa akong babae, madam, no? Tingin mo, yung babaeng Arabo, okay, madam na lang nga, kukuha pa ba ng Pinay? Hindi na kukuha yon. Kukuha na ng ibang lahi yon. Kasi, bakit? Baka mamaya, tutuksuhin nila, okay? Tutuksuhin mo yung asawa ko. Ganon, kasi babae din kayo Imagine nyo yun. No? So, pansin nyo ba, kumukuha na sila ng mga ibang lahi compare sa mga Pinay. Ayaw nila mangyari na, alam mo yun, yung asawa nilang lalaki is matukso doon sa katulong nilang Pinay. Yun yung goal ko dito, guys. Imbis na maraming mabibigyan na trabaho, mga kapwa nating Pinay na madalas sa Middle East, kasi maayos magtrabaho. Actually, maganda naman talaga ang trabaho ng mga Pinay, no, o mapapinoy man yan. Laging binibida yan sa akin, mga taga-Saudi, Pilipini, good. Pilipini, good. Laging ganun, wala pong problema doon. Ang magiging problema lang yung sa kasambahay. Kasi ang mga babae kasi sa kasambahay, prone kasi yan sila sa ganung bagay. Okay? Prone kasi yan. So, yun po yung tulungan natin. Kung napanood mo to, kasambahay ka, bago ka, tiis lang. Huwag mong basta-basta isugal yung buhay mo dahil kailangan mo. Siyempre, may partner ka sa Pilipinas. Tapos, siyempre, nandito tayo sa abroad Sacrifice talaga. Wala talaga tayo pagdating sa ganong
ganung bagay. Magtiis. O, di mag-cellphone lang muna, mag-LDR muna, mag-video call na lang. Okay, ulitin ko guys, doon sa mga bagong OFW, i-guide po natin, tulungan po natin sila, turuan po, baka nakakalimot, di ba, dahil sa pag-ibig, marami mga bolero, kahit Pilipino pa niyan, pero sikat kasi ngayon, trending mga Pakistan, Indiano, pansin nyo ba? Aminin nyo guys, aminin nyo, kasi marami namang again, mamaya may basher na naman, ay tapusin yung video ko, kahit Pinay naman, madaming manluloko kahit saan naman di ba? Kahit ibang lahi, nakapag-asawa sila ng Pakistan, maayos naman yung pamumuhay. Good yun, wala nang problema. Di ba? Ang sa akin kasi, after nung mangyari, once na nagpaburot kayo, di ba, paulit-ulit ko sinasabi. Kaya kayo, hanggat maaari, simplihan ko na lang, mga kasambahay, wag po kayo magpapabuntis ng hindi nyo asawa dito sa Saudi. Kasi makukulong po kayo. Mabuntis kayo, doon na kayo sa kulungan mga anak. Di ko alam kung yung mo, di ba? Ang hirap, nakakulong ka tapos yung anak mo hanggang hindi natapos yung sentensya mo, baka kasama mo ba yung anak ko? Imagine mo kung may pamilya ka sa Pilipinas, may anak ka rin, may asawa ka, tapos nabuntis ka dito, nabalitaan. Kaya yan po ng pamilya nyo. Sabihin na naman, wala kang pakialam kuya, buhay nila yan. Imagine mo yun. Pag ganun ang mindset nyo, wala po kayong sa kapwa mong OFW, wala po kayong concern, di ba? Dapat kung kayo may alam sa batas dito, kayo mag-guide, kayo po tumulong. Huwag yung ganung mindset, di ba? Hindi, panlahatan po dapat ang gawin natin, pang general. Kasi hindi lang naman kayong OFW, may mga parating OFW. Araw-araw dumarating po. Di ba? Ang goal ko lang dito, dumadami yung mga Pinay na magtatrabaho sa atin. Hindi yung pabawas ng pabawas kasi dignidad o yung mga ugali, yung mga ganito, di ba? Tandaan mo, dito sa Saudi, meron tinatawag na Saudi decision, pabawas ng pabawas ang mga nagtatrabaho ngayon ng mga katulad nating OFW. Pansin mo sa mga mall, supermarket, may mga babae na, may nagdadrive na nga Pansin ko dati lalaki, ngayon mga babae ng mga cashier. So kabawasan po yan sa ating mga OFW na gusto magtrabaho kasi mas priority nila yung lokal, yung makapwa nila. Imagine mo yun. Tapos ang dami pa nating kaagaw ng mga ibang lahi na gusto rin magtrabaho dito sa Saudi o sa Middle East. Kompetensya yun. Kaya nga gawin natin, magtulungan po tayo para tuloy-tuloy po yung pasok ng pera sa Saudi, Middle East to Pinas. Di ba? Nagets nyo? Di ba sabi nga ni President Marcos, isa sa mga nagpapasok ng malaking pera sa Pinas is yung OFW. Di ba? So, dapat ganun. Okay? So, yun lang. Yun lang naman ang ma-advise ko sa inyo na tiis-tiis lang. So, makakauwi at doon na kayo makabawi. Okay?